So, sisimulan ko ang aking paalala. Una, sa ating mga magulang. Tayong mga magulang, kapag sinabi natin ang salitang biyaya, risk, ang unang-unang naiisip natin na biyaya ay yung motor natin. Ustad, ang biyaya para sa akin ay ang aking motor, nagkaroon ako ng motor. Ang biyaya para sa akin, Ustad, ay nagkaroon ako ng bahay na mansyon. Ang biyaya para sa akin, Ustad, nagkaroon ako ng maraming kayamanan. Nagkaroon ako ng negosyo. Nagkaroon ako ng pwesto. Yan ang unang-unang pumapasok sa puso't isipan natin kapag binabanggit yung salitang biyaya. Ngunit alam niyo ba mga kapwa kwalipi ng Allah, lahat ng biyaya na yan, yung motor mo, yung kotse mo, yung pwesto mo, yung ari-arian mo, yung kayamanan mo, pera mo, alahas mo, lahat ng yan, la shay ayadum. Hindi yan nagtatagal. Walang forever dito sa mundo. Walang nagtatagal dito sa mundo. Ngunit ang tunay na biyaya ay ang inyong mga anak na nag-aral sa Islam. Ito ang tunay na biyaya. Niya ba itito aritski? Itong mga anak natin. Ang tunay na biyaya ay nagkaroon ka ng anak na nag-aaral sa Islam hanggang sa lumaki, marunong magsambayang at marunong magdua. Yan ang tunay na biyaya. Ang tunay na biyaya, nagkaroon ka ng asawang mabuti. Bala sambayan ay karumanan ka. Bala puasa ay karumanan ka. Yan ang tunay na biyaya. Ang tunay na biyaya, nakatalima kang duwaya. Biyaya yan. Kapag natanggap mo yan, isang biyaya yan. Ustad, isang malaking biyaya yan. Dahil tinanggap mo ang batas ng Allah na fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Magkakaroon ka dyan ng ajrun azim dahil sa pagtanggap mo. Yan ay kabilang sa biyaya. Dahil sinabi ng Allah, bakit yung anak natin yung biyaya natin? Bakit yung asawa natin yung biyaya natin na mabuti? O bakit magkakaroon tayo ng biyaya sa pagtanggap natin na magkaroon tayo ng duwaya? Sapagat sinabi ng Allah, walal akhiratu khayrun wa abqa. Ang tunay na nagtatagal ay yung doon sa akhirah. At yung mga nandun sa akhirah, makukuha lamang natin kapag tinanggap natin yung mga kautusan ng Allah, yung mga batas ng Allah. Yan ang pinakabiyaya ng bawat isa sa atin. Dahil yun ang nagtatagal. Yung anak natin na natuto sa Islam, yung asawa natin na nagsasambayang, yung mga kung ano man dyan na napakinabangan natin sa Islam. Yan ang tunay na biyaya. Sapagat sinabi ng mahal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath. Kapag namatay ika ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang angkan ni Adam ay mapuputol na sa kanya lahat-lahat maliban sa tatlo. Una, na hindi mapuputol, sadaqatul jariyah. Yung mga naibigay mo sa landas ng Allah, pagkakawang gawa sa mga ganitong pagtitipon. Minanggay ka sa magatos, mitabang ka sa magatos, nanamba magatos ba namba na supray ka sila ibalasin mo kanu Allah subhanahu wa ta'ala. Sa data mani, sayanin pagtamanan, nakabangkit pa na dunya. Tupang kagkapasad, supahalan ka kanu Allah subhanahu wa ta'ala. Sadaqatin jariyah, ya nambay pagampaganayan, arizki salka. Ikadwa na ilmun yuntafa'u bi. Ilmu ang nakapamandun ka. Hindi lang ustad yung tinutukoy dito na nakapagturo sa mga bata. Bagkus tayong mga nanay, tayong mga magulang. Kung ano ang naituro natin sa ating mga anak,
magsisilbi yan na hindi mapuputol yung gantimpala niya hanggang sa pagkatapos ng mundo, pagkagunaw ng mundo. Mapapakinabangan mo yan. Kapag isinagawa ng anak mo, watakot sambayan ka, anak, magsala ka, anak, mag-fasting ka. Nag-fasting ba kayo? Sino nag-fasting dito? Nung Ramadan? Masya Allah. Sino nagsabi sa inyo mag-fasting kayo? Nanay, Masya Allah. Biyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong mga nanay. Yung mga nanay nyo na yan, na nagutos sa inyo na mag-fasting kayo, hanggang sa pagkagunaw ng mundo, aanihin nila yung gantimpala ng pag-aayuno ninyo. Dahil sa kanila, natuto kayong mag-ayuno. Alhamdulillah Rabbil Alamin. At pangatlo, na hindi mapuputol sa tao, ang biyaya niya ay waladun salih yad'u lahu. Kapag nagkaroon siya ng anak o nagkaroon ka ng anak na mabuti, bala sambayang, bala puwasa, maginugot sa lukas, kapag nagkaroon ka ng anak na ganyan, hindi mapuputol ang gantimpala mo hanggang sa pagkagunaw ng mundo. Sa tuwing magdudua siya, makakarating ito sa libingan mo at itataas ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong antas sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din, katulad ng sabi ni Moder, si Sheikh Abdul Hamid kanina, ang tunay na tagumpay ay hindi yung maging doktor ka, hindi yung maging teacher ka, hindi yung maging abogado ka, hindi yung maging pulis, maging engineer. Hindi yan ang tunay na tagumpay. Maari nating sabihin na nagtagumpay ka nga pero dito sa mundo. Pero paano sa akhirah? Sapagat ang tunay na tagumpay, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ. Ang tunay na nagtagumpay, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay yung mga tao na pagkaraan na sila ay alisin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno, sila ay pinapasok ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso. Yan ang tunay na nagtagumpay. Hindi yung doktor, hindi yung pulis, hindi yung abogado, hindi si engineer. Hindi yan ang tunay na magtatagumpay. Dahil ang lagi nating tandaan, mga minamahal na magulang, dalawa lang ang kapalaran, ang destiny, ang kinabukasan ng ating mga anak. Minsan mayroong matatagpuan sa atin na hindi na nagsasambayang. Ustad, ako pagkat sambayang, kag ginasabab sa kapanginoyagan, ibig suporta ko, kaniwata ko. Ano mga tawa, ipagsutsungin ka ni ulunin. Sa kabangintamokin, asal mo kasuportahanin si watanin apapangaginin sa Western education. Uged na sipatika. Ngin ikinabukasan na watan kabanamba. Kagina siya sa tito at kinabukasan na duwati mamboy kinabukasan na niya ba mga wata ba niya ba? Kayo, dalawa lang yung kinabukasan ninyo. Kayo mga babae, kayo mga lalaki na estudyante, lagi niyong tandaan na dalawa lang ang kinabukasan ninyo. Immal jannah o imman nar. Yan lang ang kinabukasan ng bawat isa sa atin. Kung hindi paraiso, impyerno. Kaya ikaw na magulang, obserbahan mo kung ano ba, para saan ba yan sinusuportahan mo? Para ba yan sa impyerno o para ba yan sa paglapit mo tungo sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala? Yan ang tunay na tagumpay. Yung mailigtas ka ng iyong anak at ng iyong kayamanan sa pamamagitan ng paggastos nito sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kayo mga estudyante, lagi niyong tandaan na ang kaalaman ang susi ng tagumpay. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Ang kaalaman ay tulay tungo sa tagumpay. Kaya nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang unang-unang inutos ng Allah kay Propeta Muhammad, sabi na, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Magbasa ka, O Muhammad, sa ngalan ng iyong Panginoon na siyang lumikha sa'yo. Magbasa. Yan ang unang inutos ng Allah kay Propeta Muhammad. Nangangahulugan
na ang pananaliksik ng kaalaman, katulad ng sinabi ni Ustad Asnuddin, ay faridatun ala kulli muslim. Wajib ito sa lahat ng bawat isa sa atin. At kapag nakapanaliksik ka ng kaalaman, isinabuhay mo, na ituro mo, sinabi ng Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itinataas ng Allah subhanahu wa ta'ala ang antas ng mga taong mayroong sapat na kaalaman, mayroong kaalaman sa relihiyong Islam. Itinataas yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Magiging kilala ang taong ito na nanaliksik ng kaalaman, isinabuhay niya, itinuro niya. Kaya kung gusto nyo na itaas kayo ng Allah sa paningin ng mga tao, lalong-lalo na sa paningin ng Allah, ay manaliksik kayo ng kaalaman sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. At bilang panghuli, kayo mga babaeng estudyante, mga kapatid namin, mga sisters namin, lagi niyong tandaan, kung oobserbahan nyo, yung mga suot ninyo, may hijab kayo, nakaabaya kayo, may nakanikab pa. Okay? Kung papansinin nyo yan, merong mata, pag lumaki kayo, makaka-experience kayo ng mga taong magtatanong sa inyo sa inyong paaralan. Uy, bakit ka ganyan? Bakit ganyan yung suot mo? Ang sama naman ng relihiyon mo. Kasi pinipigilan ka niyang maghubad. Mainit kaya yan. Bakit kayo nagtatakip? Makaka-experience kayo ng ganyan paglaki ninyo. Tatanungin kayo patungkol sa hijab. Ngayon, anong isasagot ninyo? Kung bakit kayo nag-hijab? Anong isasagot ninyo? Hijabi ka ba? Nag-hijab ka ba? Sinabi sa'yo ng nanay mo, Masya Allah, kada pawis daw na tumutulo sa pag-hijab, ano yon? May points sa langit. Grabe. Masya Allah. Dagdag points. Okay, kabilang yon. Pero alam niyo ba ang dahilan kung bakit kayo tinakpan? Tignan niyo lahat ng pinakamahalagang bagay sa mundo, tinakpan ng Allah. Lahat ng pinaka-importanting nilikha ng Allah, tinakpan ng Allah. Anong mga halimbawa nito? Una, tignan niyo yung ginto. Yung ginto saan matatagpuan? Sa baba ng lupa o sa pinakailalim ng lupa? Pinakailalim ng lupa dahil siya ay ginto. Ano ang ginto? Gold. Mahal ba yung ginto? Importante ang ginto? Hindi. Malamang sa inyo, hindi. Pero sa mga nanay niyo, importante yan. Pag nagkaroon ng alahas yan, masayang-masaya yan. Napaka-importante ng ginto at napakalaki ng halaga ng ginto. At pansinin nyo, dahil sa sobrang halaga ng ginto, inilagay ito ng Allah sa pinakailalim ng kalupaan. Paano makuha ang ginto? Nagmimina. Magaling tong bata na ito, nasa harapan. Kanina pa ito sumasagot, Ustad. Magaling. Masya Allah. Pero magagaling din to. Pero laging umaangat na napapansin ko. So, tignan nyo yung ginto. Laging nasa baba, pinakailalim ng lupa. Bago mo makuha, magmimina ka pa. Gagamitan mo ng bulldozer. Gagamitan mo ng crane. Dahil napakahalaga ng ginto. Pangalawang nilikha ng Allah na napakahalaga, diamond. Saan matatagpuan ang diamond? Sa langit. Walang diamond sa langit. Stars lang meron doon. Sa pinakailalim din ng lupa, ang diamond. Matagtagpuan sa may mga batuhan. Yung may mga batuhan na pinakailalim ng lupa, mas malalim pa yan sa gold. Mas malalim pa sa gold, yung diamond. Tignan nyo, dahil napakahalaga ng gold, napaka-importante ng diamond, napakamahal ng diamond, nilagay ng Allah sa pinakailalim ng lupa. Dahil napakahalaga nito. At bilang panghuli, o di kaya pangatlong nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, na nilikha ng Allah na napakalaki ang halaga, napaka-importante sa tao, perlas. Ano ang perlas sa English? Pearl. Masya Allah, magaling talaga kayo. Hindi shell,
yung shell, nandoon yung pearl. Okay? Yung pearl ay nasa loob ng shell. Perlas. Pansinin niyo ang perlas. Itinago ng Allah sa pinakailalim ng karagatan. At dahil nasa pinakailalim siya ng karagatan, natatakpan siya ng kadiliman, natatakpan siya ng napakalalim na karagatan, at ginawang pa ito ng Allah subhanahu wa ta'ala ng shell. Takulubo. Bakit? Dahil napakahalaga, mamahalin ang perlas. Pero alam niyo ba, kayo na mga nakahijab, kayo na mga nakaabaya, mas mahalaga pa kayo sa tatlong yan. Mas mahalaga pa kayo sa tatlong yan. Dahil ang nagtakip sa inyo, ang nagbigay sa inyo ng takip ay walang iba, hindi lupa, hindi dagat, hindi takulubo, hindi ang dilim, kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbigay sa inyo ng takip. Sa pamamagitan ng hijab. Kaya nga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhan nabi, qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafn fala yu'dhain. O kayong mga propeta, sabi ng Allah, iutos ninyo sa inyong mga anak na sila ay maghijab. Iutos ninyo sa inyong mga asawa na sila ay maghijab. Iutos ninyo sa mga babaeng mananampalataya na sila ay maghijab. Bakit? Dhalika adna ay yu'rafn. Dahil yan ang pinakahigit na mainam para sa kanila at magkakaroon sila ng unique na pagkakakilanlan. Pansinin nyo, lahat ng babae dito sa mundo, kayo lang yung bukod tanging nakahijab. Merong ibang relihiyon na naghihijab pero nakikita yung leeg, nakikita yung mga dito sa baba ng paa nila, binti. Pero kayong mga babaeng Muslim sa Islam, bukod tangi kayo na binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pantakip mula sa inyong mga buhok hanggang sa inyong mga talampakan. Kaya naman, pinaka-importante kayo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mas importante pa kayo sa gold, mas importante pa kayo sa perlas, mas importante pa kayo sa diamond. Kaya wag ninyong tanggalin ang inyong hijab, dahil kapag tinanggal ninyo ang inyong hijab, hindi na kayo importante. Wala na kayong saysay. Wala na kayong halaga. Kaya, yun ang payo ko sa inyo. Kayo, itinuro sa inyo ni Ustad ninyo na maghijab kayo. Kahit hindi na sinabi yan ni Ustad ninyo, pero yan ang dahilan kung bakit kayo pumapasok. Para kayo ay makapaghijab. Kaya, yun na lamang, dito ko natatapusin. Maraming salamat sa pamunuan ng Masjid Muhammad. Biyayaan nawa kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng maraming baraka at mga halal na biyaya. Insyaallah, Allahumma amin. Ila liqa, syukran. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. محمد كان علم كليبس.